Hello guys, morning sa ating lahat. Ito na ang aming third day ng North Luzon Loop. Abangan natin yung mga lugar na pupuntahan namin. Let's go! Alis na kami. Magbaka na ulit. Daanan na lang. Uwi na. Mula dito sa Apari, puntahan natin yung Santa Ana, Cagayan. Kulang-kulang 2 oras din yun. Kikita nyo sa mapa, yun yung halos pinakadulo. Nasa upper right siya ng mapa ng Pilipinas, ng North Luzon. Ay, tatali ko lang yung ano. Ang hulot. Ay, nakatali. Mas mabilis yung ruta na yan. Nagre-route na. Okay. Yun, good morning sa ating lahat. Simulan natin ang ating third day ng ating North Luzon Loop para makarating sa Santa Ana, Cagayan mula dito sa Apari. 1 hour and 45 minutes. Alright, let's go! Woohoo! May cemetery rito ah. Yung mga aso kagabi ko blend, doon tayo mapapahamak nun sa biyahe no? Yung mga tumatawid na ganon. Yun siyempre oo. Let's go. Alright, salamat Apari, dulo ng Luzon. Let's go. Woo! Time check 9:52 AM. Sinimulan natin ang pag-alis dito sa Apari papuntang Santa Ana, Cagayan. Bago makarating doon ay kulang-kulang 2 oras. Alright, let's go. Nasa unahan pa rin natin si Kuya Glenn at si Jason, at nasa likod natin si Kuya Sabino. Tang facing natin ay 60. Yan, 60 to 70. Kasi mga bukiran tsaka may konting kabahayan. Mahirap kasi masyadong magmabilis dito kasi may mga biglang tumatawid na tao, sasakyan, ganun din ang mga aso o kaya pusa. Kaya hindi pa tayo masyado makabakbak. Ganda oh, ulo ng North Luzon. Yan, umaambo na naman. Kasama talaga sa biyahe natin yan. Di natin may iwasan yan. Kaya dapat pagka nagda-ride tayo, lagi tayo may dalang mga kapote. Hindi po pwedeng wala. Kasi may mga lugar kayo madadaanan na umuulan. Pagkatapos pag nalagpasan nyo na yung lugar na yun o yung bayan na yun, biglang iinit. Kaya dapat lagi tayong ready. Sa lahat din ng mga magno-North Luzon Loop, ng mga loopers, ng mga riders na maglo-long ride bago magtapos yung taon, magdala rin tayo ng mga gamot, diba? Baka may biglang lagnatin, trangkasuhin, sipunin, at least ready tayo. At syempre, huwag natin palilimutang mag-pray, manalangin sa Panginoong Diyos bago tayo umalis, para lagi tayong safe sa ating mga ride. Gaya ng sinabi namin sa inyo kagabi, pagka naglo-long ride, ang isa sa mga magandang mangyayari sa'yo bilang rider, lalo na itong North Luzon Loop, mas makikilala mo yung sarili mo, diba? Kung paano ka sa mga kasama mo,
Kasi hindi naman po pwede na sarili mo lang iisipin mo. Kailangan pagka may naiiwan, babalikan, hihintayin, di ba? Hindi lang yung bakbak ng bakbak, tsaka yung disiplina, di ba? Kasi may bawat araw may goal kayo na mararating o na magagawa sa isang buong araw. Ginagawa yung daan dito. Lalaki ng truck, oh. Ganda ng palayan, no? Madalas ko binubuksan yung visor ko, Kuya Glenn. Parang ang gaan ng hangin dito. Ang sarap huminga, eh. Ginagawa yung daan dito, mga kuys. Dahan-dahan tayo. Kuya, wag ka masyado tumapat dun sa gulong ng kotse. Tumatalsik yung Mambo na naman. Ganda, oh. Ganda. Palayan, bundok, tapos dagat. Diba? Unitan. Ang ganda mo, Cagayan! Woo! Umulan dito, no? Basta kalsada, eh. Baka simple ng mga tao dito sa Cagayan. 21 kilometers na lang, mararating na natin ang Santa Ana, Cagayan. Cagayan West. Ayan, oh, kitang-kita sa camera. Naka-vlog tayo. Lokal ng Bawa Distrito Eklesiastiko ng Cagayan East. Ganda ng kapilya nila rito, no? O, tara. Ito na, yung last one na tulay. Nasaan pa na? Ito, ilog. Ilog. Oh, sa red side, dagat. Basag din dun, oh. Oh, parang malakas ang ulan dun, ah. Tapos dito maaraw. Kaya pala medyo may anggi-anggi na ng diba? Ganda ng view, oh. Santa Ana, Cagayan, ang ganda mo! Woohoo! Stop over muna tayo. Ilang kilometers pa tayo, kuya? 36. Galing, eh, no? Yung babae wala siya intercom pero iniipit niya yung cellphone niya rito. Kala ko may intercom, tapos nung nakalagpas nakita ko meron pala siyang cellphone dito, iniipit niya. Ginawa niya parang parang hindi niya nga naman hinahawakan. Dito na tayo sa Santa Ana, Cagayan. After 1 hour and 45 minutes na biyahe mula Aparis. Yun, tingnan natin kung ano ang gagawin natin dito. At makapag-ikot-ikot. Medyo maulan lang, pero okay lang. Masaya pa rin. At least narating natin yung kabilang dulo ng North Luzon. Diba? Pinuntahan na rin natin yung Aparis. Papayag pa ba tayong hindi natin puntahan yung Santa Ana? Okay, let's go! Minute na. Nauna na naman si Sabino. Hinabo lang ni Kuya Glenn. Dito tayo sa Santa Ana. Cagayan pa rin. Ganda ng view. Bundok. Saka ilog.
puntahan nyo na. Malapit lang dito sa Santa Ana, Cagayan. Pinakadulo, San Vicente Discord. Wala nang iba, dulo na to. Isla na yan, Palawi Island na yan. Magbabangka ka na para makarating sa kabila. Oh, ano pang masasabi nyo sa North Loop namin? Dito na tayo sa Santa Ana, Cagayan. Barangay San Vicente. Barangay San Vicente. O, ito na ang dulo ng Pilipinas. Sa west, sa east. Sa east. O, papakita ko sa inyo. Ito. Yan, nakita niyo ang mapa na yan? Yung upper right, yan yung Santa Ana, Cagayan. Yan yung dulo ng Pilipinas. Dulong-dulo talaga. Sabi ni Kuya Glenn, yung dun daw sa kabila, Taiwan na daw yon. Hindi ko lang pwede tanggalin tong mic kasi sobrang lakas ng hangin. Hindi tayo magkakaintindihan. Hindi nyo na kami maririnig. Dulo ng Luzon! Let's go! Woohoo! Wala nang boses! Ang mga naninirahan dito sa isla na yan, mamamayan ng Santa Ana, pero yung island na yan, kung tawagin nila, Palawi Island. Tapos yung kabila na yon, Crocodile Island. Tingnan nyo, yung itsura niya, mukhang crocodile. White Sand John. Wala na kaming panahon para puntahan pa yon. Kaya hanggang dito lang talaga. At least narating natin yung dulo ng Luzon ng Pilipinas. Pagkatapos natin ito, Kuya Glenn, saan na tayo? Anong lugar na? Pababa? Mababa na tayo, babalik tayo ng yun uling dinaanan natin papuntang Apari. Tapos pupunta na tayo ng Cagayan, Cagayan part pa ng Cagayan, lower part ng Cagayan. Tapos Isabela. Dating ng Isabela, Santiago City, kakanan tayo papuntang Quirino. Baba tayo ng Aurora, aakyat ulit tayo. Labas natin sa diretso na ng Cabanatuan. Tapos Nueva Ecija. Nueva Ecija na tayo. Papuntang Manila. Okay. Alright, i-enjoyin lang muna namin yung napakagandang view at napakagandang lugar dito sa Santa Ana, Cagayan. Kita-kits tayo mamaya. Let's go! Sabihin na niya. Gusto ko, tuwidin natin, diretsuhin natin hanggang Manila mamaya eh. Hindi lang pahinga. Maliligas ka ba yun? Ay, kalaman. Kahit mga ilang minuto. Hindi po, sabihin nyo pagka gusto nyo pong pumahinga. Sabi kayo sa amin. Kasi okay lang yun. Ang pinag-uusapan nga namin ikaw palagi. Ano kaya si Kasabino? Kaya pa kaya nito? Kasi yung si Kuya Glenn, nakarelay lang ako. Pag gusto niyang tumigil, titigil ako. Pag gusto niya kumain, kakain ako. Pagka gusto niya pong malabahan, kayo, gusto niyang tumigil, gusto niyang magpahinga, lumapit lang po kayo. Ako naman lagi nasa dulo. Kasi mahirap po wala po kayong kausap.
okay lang po yan. Pag inaantok po kayo, bumirit po kayo. Huwag lang nyo lang kami iwanan ha. Katulad po kanina, ano po eh, katulad, kanina titigil na tayo, di ba? Eh bumakbak na po kayo. Pag bumakbak po kayo, siguro bilang lang po kayo ng ilang minuto. Silipin nyo po kami lagi dun sa side mirror. Pag napansin nyo wala na po kami ron, baka tigil na po kami. Parang nung sa Ilocos Norte, di ba? Nung nawala si Casabino, dumiretso siya kasi. Pero kung tinignan niya ako sa likod, teka, wala si Michael dito ah. O, tigil muna ako. Basta tayo, pag overtake, bubusina. Para alam. Ako. Pagka medyo Hindi nyo marinig kasi kayo na magkakaroon. Kung nagsasalita ako, hindi nyo marinig. Pag bubusina ka, Hindi, nabusina ako. Hindi nyo marinig. Ang lakas. mahina ang busina niya. Hindi, malakas din. Nung gabi noon, busina ako ng busina sa'yo. Ang haba ng busina ko. ba't po kayo bumubusina? Ah, kasi ano, Iihi po kayo. kaya Ako, pinabayaan ako na. ako po, pagka ano, pag dumikit naman kayo sa akin, Ang inaano ko na lang, pagka ano, sa'yo ako na lang umano. ako. Walang ilaw yung ano niya eh. Likod. Ang tinitingnan ko mo sa kabit, tinitingnan ko lang yung ilaw. Wala siyang ilaw eh. Kaya pagka ano, Pag dito na nag-iilaw ako. yun, pag magpreno ano, Oo, sa ano, yun. pakakalakan natin ngayon na kailawan natin. Wala. Dati ko pa napansin ko yun. Ano po yan, nagkakaroon po yan. Pagka pansinin niyo po, minsan sa biyahe natin meron. Pero minsan po, madalas po yan, nawawala. Nagkakaroon lang pagka na-memory ng puta. Oo nga, yun nga. Kasi nagpreno. Pero Hindi, dapat sa gabi. kailangan may ilaw yun. Dapat, kasi dapat yun kayo din. Pag pumreno ka, yung ilaw, Magahay. pero liliwanag. Oo. Bakit ba lagi kang takot sa gasolinahan? Lagi kang takot palagi ang takot sa gasolinahan. Siyempre, Eh, magpapagos naman tayo lahat eh. Papagas tayo ngayon, after po kumain. Umuna ka na naman eh. Sabi ko, bakit pumunta si Casabino sa... Eh, yung gasolina niya, pareho lang kayo nakukonsumo eh. Eh, pumunta ko rin tayo sa gasolina mamaya. hindi, iba yung gas mo eh. Hindi ah. Hindi dun sa akin. Eh, yung kalamitan na meron eh. Pero yung konsumo, parehas. Lamang lang lagi siya merong 2 peso, 10 piso, 8. Tama yung sinabi ka, Michael. Kung overtake man ako, pag nakita kong wala kayo, titigil na ako. Mag-slow down ako. Ngayon, kung halimbawa, maintain natin yung nasa gitna lagi ako. Oo. Ganun lang po. Ganun po ang pacing natin. Si Kuya Glenn nasa una, kayo po sa gitna. Ako po sa uli. O kaya po, ako una. Una, kasi wala. Gitna Ngayon, po kung kayo. ipapayos na yung ilaw niya, yun ba yun? Kasi yung talagang tinitingnan ko lang yung ilaw. Kasi pag ibang nalilito ako doon sa ano. Para siyang ilaw eh. Nakikita ko lang pag kailan. Tama lang na hindi mo tinatanggal na yung signal eh. Pagka, ano po, halimbawa, hindi nyo na po mapansin si Kuya Glenn o hindi nyo na ma-distingue kung si Kuya Glenn nasa araw, silipin nyo na lang po ako sa likod. Tingnan nyo lang po ako. Hindi naman ako, ilalawa ko niya ni Kuya Glenn, hindi ako yung katulad ng iba na parang nakikipag-iwanan, nakikipag-hagulaan, nakikipag-karera. Hindi po ito. Ano po tayo, disiplinadong driver po tayo. Kanina nga, niraradyo ko na kay Kuya Glenn, sinasabi ko, Kuya Glenn, si Casabino medyo nahuli, mag-minor ka. Diba napansin niyo po kanina nag-minor siya? Bumakbak po kayo, overtake kayo, silip lang po kayo. Ba, naka-overtake na kayo. Tingnan niyo po kung sumunod kami kasi ilang segundo lang po yan, dapat sumunod na kami sa'yo eh. Pero pagka mga halimbawa, isang minuto lang, wala pa sila. Mag-minor na kayo. Kasi kung nasa likod naman kami, o tara, go! Ganun na lang ang facing natin. Tumagal lang sabihin ng marami pa tayong ride na pagkakataon. Hindi po yan, namimiss ko na yung parang pinahilan natin dun sa bypass road. Yung kalderong malaki. Kain naman tayo doon mamaya. Pero Glenn, wala nang diet ngayon sa last day ha.
Diet ka pag mag-isa ka na lang. Kaya si Gasabino na, alam ko to eh, nung tumigil tayo doon sa after nung windmill, bumunot na ng kopya. Sinabi ko nga si Glenn eh, Glenn, baka nahihiya lang magsabi. Si Gasabino, bumunot na nga ng kopya. Pero mo, almusal lang kinain natin kahapon. Tapos ang huling-huli, ano? Ang huling-huli, yung andoks na. Nung first day din, di ba? Mas malupit ng first day natin. Noodles na kaunti. Tumigil tayo sa highway, di ba? Nag-noodles. Tapos nag-noodles ulit sa Tino. Pagkatapos, ang kain natin, hapunan na sa bigan. Dito pala tayo sa JM's Resto Grill. Ate, meron kayong dilaw na, no? Cobra. Ate, anong lugar po ito? San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Dulo ng Pilipinas. 250 lang. Shoutout kay Ate Charlene Caras. Saras po. Charlene Raras. Maraming mga ano rito ate, mga beach resort. Madami din sir. Doon po banda. Dito sa may ano sir. Magbiyahe pa din naman sir. Sa Pananggasan. Magpabiyahe pa. Nangaramuan sir. Beach, ganun. Ano ba talaga dulo ng Pilipinas? Apari o Santa Ana, Cagayan? Santa Ana, Cagayan. Ito yung may parang pagganon sa taas eh. No? Sige po, salamat po. Thank you. Bye. So yun, nandito tayo ngayon sa Cortega Motor Parts para ipaayos yung ilaw ni Gasabino tsaka yung ilaw sa likod ni Kuya Glenn para tuloy-tuloy tayo sa biyahe natin mamaya at wala tayong mag-ipon. Alright? So ayun, patapos nang ayusin yung motor nila Kuya Glenn. Babalik na tayo ngayon ng Apari. Pagkatapos ay pupunta na tayo ng Tugigaraw. Kita-kits! Update lang. Andito pa rin tayo sa Cagayan. Kasalukuyan nating binabagtas ang Cagayan Road. Pabalik tayo ng Apari. Doon tayo bababa ng Tugigaraw. Nasaan tayo? Magapit. Ayun. Dito pala tayo sa Magapit, Cagayan. May inaayos lang sila Kuya Glenn tsaka si Gasabino sa kanilang mga motor. At ganun pa rin, napakaganda pa rin ang ating view. Yan, maisan. Sa likod natin, merong malawak na palayan. Nakita ko lang na dito tayo dadaan dapat eh. May Apari pa din eh. Eh nakita ko ang laki ng maititipid natin. Kasi galing na naman tayo ng Apari oh. Doon tayo dapat sa Magapit. Tulayan eh. Oo, doon sa ating niliko anong galing tayo sa Kuwan. Doon agad ang labas natin. Oh, yun eh, papuntang Manila eh. Magapit. Magaling. Papunta pala tayong Magapit. Oh, doon sa ating nilikuan kahapon na doon na tayo diretso. Hindi na tayo dadaan. Pero ito, Cagayan Road pa rin ito. Cagayan pa rin. Cagayan pa rin to. Papunta tayo ng Tugigaraw. Nagbuko lang kami nila Kuya Glenn dito, konting pahinga lang, yung inat-inat. Para ready tayo dun sa 7 hours pa na biyahe na papuntang Tugigaraw. Yun oh. Iligan. Ilagan na tayo. Alright, nandito na tayo sa Ilagan City. Nandito na tayo sa Isabela. Let's go! Woohoo! Yun! Touchdown Tugigaraw. Dito na kami. Kakain lang kami dito sa Franks and Burgers. Yan. Dito sa tabing kalsada. Para ito na siguro ang aming dinner nila Kuya Glenn. Napakasarap ng kain ng Kuya Glenn talaga naman. Shout out kay Ate Susan, crew sa Franks and Burgers.
Yun. Yahoo! Kasabino pala ito. Kasabino, okay ganyan. Yun. Kaya tayo. Gear up na kami ulit. Tapos na kami dito sa Franks and Burgers. Diretso na tayo ng Baler, Aurora. Kita kits. Ganda, no? Kanina pala hindi kami makapag-open ng aming GoPro. Hindi namin mailagay yung aming camera kasi sa mga dinaanan namin, kahit dun sa Tugigaraw, Cagayan, may kalakasan yung ulan. Siyempre kailangan nating i-safety yung ating camera para may magagamit pa tayo sa mga susunod nating mga ride. Pero ngayon medyo tumila na yung ulan, kaya nailagay na natin. Ayun, nakikita nyo nandun pa rin sa unahan si Kuya Glenn, kasama si Jason, at yung pangalawa si Kuya Sabino. Pagdating ng Tugigaraw, narating pala namin ang Isabela. Ngayon, going to Baler, Aurora na tayo. Alright, let's go! Yo! Hello guys, dito na kami sa Dinadjawan, Aurora. Bababa lang namin ng Quirino. Quirino. Yun. Ayan o, so unahan na yun o. Mula rito, babakbak pa kami ng 60 kilometer para makarating ng Buhangin, Baler, Aurora. yun. Doon kami magpapahinga. Dahil hindi na kaya dumiretso ng 264 pa hanggang Alabang galing Baler. Bukas na kami. Uwi. Para makapagpahinga na rin. Siyempre kasama pa rin natin si Kasabino, si Jason. Nag-umpisa tayong umalis sa Santa Ana, Cagayan to 2:14 PM. Tumatakbo na tayo ng 397 kilometers ang natatakbo na namin galing Santa Ana, Cagayan. Siguro dadating kami doon sa Baler mga bago mag alas 4. Yun. Update namin kayo. Alas 4 ng umaga ha. Tara. Nandito na tayo sa Baler, Aurora. Papahinga lang kami ng konti. Medyo nakakapagod yung biyahe, pero napakasaya. Paano? Kita-kits! Hello guys! Nakapagpahinga na kami. Kagaya ng sinabi namin sa inyo kanina pagdating namin. Dito na kami sa Baler, Aurora. Kung napanood nyo yung video namin nung pumunta kami dito, ito rin yung lugar na pinuntahan namin. Kaya lang nun, hindi kami nakapag-surf. Ang pinuntahan namin yung falls tsaka yung lighthouse. Yun yung pinuntahan namin. Ngayon, mag-surf tayo. Alright? Ito yung mga locals dito. Papakita ko kayo. Agad! Pagkatapos ng mahabang lakbayin sa bundok, ligo naman sa dagat. Alright! Mga bata dito, namili ng sticker. Bibigyan natin sila mamaya. Ano ba lang pangalan mo? Shoutout kay Lance. Shoutout kay EJ.
Prince at EJ. O baka may gusto kayong i-shoutout. Oh, shoutout daw kay Princess, ikaw. Shoutout po kay Rosangelina de los Santos. Yun. Shoutout daw kay Rose, Angelina de los Santos. Yun. Shoutout. Plastic. Hindi, lalagay ko na lahat dito para hindi mabasa. Sticker natin, oh. Dalawa. Ito yung kaibigan namin dito, si Fernan, kapatid dito. Ngayon, kung pupunta kayo ng Baler, hanapin nyo lang si Fernan. Alam na yun, kahit saan yan, tanong nyo. Siya may ari nito tupad na Hindi naman masyado masakit sa katawan nyo, 1,300 kilometers. Kaya naman. Kaya naman. Wala namang normal lang. Nay, may alaksan kayo, Nay. Dapat sa sakit ng katawan. Nakatapos lang namin sumamba dito sa Baler. Kasama ko si Jason, sila Kuya Glenn, tsaka si Kuya Sabino na una na. Ayan, alis na rin kami dito. Gi-gear up lang, tsaka mag-ayos ng mga gamit. Boys, naka-gear up na kami ngayong gabi at kami ay papunta na sa Alabang. Dito si Nanay Rosita ang walang sawang kumukup sa amin pag nasa Baler kami. Shout out kay Nanay Rosita. Ayan. Sabi na ay Sabi, Nay, salamat po ng marami.